Hello mga Manoy Manay. So this is Manoy Ken again. Tagal natin hindi nakagawa ng video. Ilang years din kasi umalis ako dito sa farm. So yung kapatid ko na yung nandito ngayon. Ano ba yung project na nandito ngayon sa Oserio Ground Farm? Stingless bee or tinatawag na Tetragonula beroi. Ito po ay bee na hindi nangangagat. Ah. Oh, kailangan daw magsuot ng ganito. Ang tawag dito, ano ba tawag dito? Bee suit or beevil. Bisut. Bisut daw, bisut. Okay lang naka-short ko? Okay lang ah. Dapat naka-insert nyo. Naka-insert. Oh. Anong first step? Ano ba yung first step? So, Pagbubukas kailangan na, natin ng mga materials na ganito pagbukas ng ating ng ating beehive. So, ito yung bunot sa mga ilonggo. bunot sa Ilonggo. Oh. So, kailangan natin ng bee Sa smoker. English, Basta bunot ah. Coconut husk. Coconut Coco- husk. Coco husk. Coco Husk. Coco Husk yung tawag dito sa tawag dito sa ganito. Sa Coco Husk. Coco Husk. So kailangan daw talaga nito kasi kailangan pausukan para yung mga bee hindi lalapit sa atin. So lagay daw dito. Para yung mga bee ay kumalma. Magpakalma. Pampakalma sa bees. Init ng gali ba? Init gali ni. Mainit pala yung ganito. Mainit. So, sterilize muna natin yung mga ano. So kailangan daw initin. Yung ginagawa niya, ini-sterilize na yung mga gagamitin para sa pagbukas ng para mawala yung mga bacteria. So, first time ni Manay Ken na magbukas nito. So, ilagay muna natin sa gilid para prepare na yung ating gagamitin. Para saan ba yung tape, yung duct tape? Para sa pag-seal ng ng box. Ah, Para ma-seal ng mabuti yung box. kasi mga Manoy Manay kasi natutuloy yung ganun service. Kailangan talaga sterilize. I mean, kailangan talaga initin para mawala yung mga bakterya doon. Ano tawag dyan? Ano pala tawag dito? Ito yung bee smoker. Bee smoker. Kung mga nagtatanong kung ano po tawag dito sa ginagamit natin, ito po yung bee smoker. So, kailangan natin pa-usukan yung entrance ng bee. Ito siya. Para kumalma. Baka yung movement kaya nga rotate kaya katiyog ka mo no. Kaya mo ha? Practice, adala practice. Hindi na pagkita lugan ng ikaw ang maghulag din na. Ano pa natawag dyan sa mga maliliit na yan? Hindi naman yung bee, di ba? Stingless bee.
Ito yung stingless bee, itong tatawagin ay Tetragonula beroy. So yung sa atin na mga lokal sa Pilipinas, yung dito sa Mindanao, ay tinatawag na Tetragonula laeviceps or munggo-munggo. Ito ibang klase na kung sa Ilonggo libog, na libog. Kung sa mga Bisaya ay mga cute. Ito sa Kung Tagalog. sa mga naman Ilocano, digdig. Ilonggo libog. Oh. Itong maliliit na to, tawag dito sa Ilonggo talaga libog talaga yan. Sa Tagalog ano nga yun? Ano sa Tagalog nga? Yung Tagalog kasi ng libog iba yun eh. Sa Ilocano digdig. Oh, digdig. Digdig. Bisaya, cute. Iwan ko sa Tagalog kung ano tawag dito. Basta stingless bee siya. So wala siyang venom kahit makagat ka. Walang sting. Kaya stingless, di ba? So gusto ko yung buksan kasi gusto ko makita kung ano yung improvement nito. Yung BH10 natin. Ilang araw na ba yan? Ito ay nanggaling sa farm. Nasa 2 months pa lang. 2 months pa lang daw to. Itong bubuksan natin is 2 months old. Tiyog kay rotation. Tiyog ka man siya. So kung makikita ninyo, kanilang sinilyuhan, no? Hindi sila naglagay dito ng honey kasi ito po ay box ng honey pot. Honey box po ito or honey chamber na inilagay na galing doon sa kabilang farm na binili po natin. So tinignan po natin, hindi nila nilagyan ng honey or mga jar. So try natin buksan para at i-check ulit sa susunod na mga araw kung lalagyan nila ng honey. Buksan natin ito sa. So iba din pala yung bees na malalaki. Oh. Yung malalaki na mga bees, yun yung tinatawag na mellifera or iba't Apis ibang klase mellifera. na mga Apis mellifera. Apis mellifera. So tinuksan natin, no. Tingnan natin sa sunod kung isil nila or lagyan nila ng honey. So bubuksan natin yung kasunod na box para makita po natin. Bakit nila pala sinisil yun? Yung butas doon. Siguro hindi sila interested maglagay ng honey or hindi sila interested sa box. Ganun po siya. So bubuksan daw to. Buksan natin yung yung ikalawang box. The second layer from the top. So paano naman malalaman kung may bagong queen yung ano? Okay. Nalalaman natin dito kung may makita tayo. Kung may nakita tayong queen, yun yung panibagong ano na naman yung box. Oh, Para sa panibagong box na yun. bagong ano siya. Matigas din pala buksan ah. So, dati sila mag-sell na. Pero ikaw lang ng ginatuslok niya. Makita mo ang ginatuslok niya pala. Oh, ayan.
Ayun nga, nakikita ko marami ng hanis dito. So sa ikalawang box, yung nilagay nila ay puro honey. Oh, so ito honey na pala to. Oo. So puro honey siya, no? Pwedeng tikman, pwedeng tingnan. Pero masarap ako pagtikman. So, i-harvest mo na ba to yung pag ganito yung tsura? This is Oo, good for harvesting na. Ito yung ideal na pwedeng harvest. So pero mas pipiliin po natin na lalagyan nila to ng honey para dalawa yung box yung ating ma-harvest. Yan sa baba, ano ba meron dito? Okay. Tingnan natin yung sa third. Ka-third na, no? Oh, third. Nasa third box. So, ang level daw to. So, pwede yun daw yung ideal na okay, liwat. So, ito daw po yung itsura ng ideal na palayo. Palayo. Makita kami doon. Makita kami doon kay ibirol ko lang. Ito daw yung ideal na tsura nung for harvest talaga. Pero isisil niya daw ulit kasi gusto niya pupunuin din yung top. Kasi nung binuksan natin yung top, walang laman yung top. So, isasarado. Puro honey. Puro honey Purong siya. honey to, purong honey. So, sana sa susunod na punta natin dito, may maiuwi tayong honey. Honey, puro honey. Next ta. So, ito yung third layer. Hindi ka lang. Oy, ito may nakikita tayong paduduko. Ayan. Ng queen. So, saan ba yung queen dyan? Saan yung So, queen? tingnan natin kung maglabas si queen. So yung gilid, honey din yan. Honey at saka pollen. Ito yung pollen. Ito yung pollen. Ayan, Honey. Ito yung brood. Yung kanina lang mga itlog. itlog pala to. Mm. Ito yung itlog. Tawag dyan as brood. So, Walang queen. hindi nagpakita si queen. Siguro nasa ilalim si queen. So bubuksan pa ba natin yung ilalim? O hindi na? Hindi na siguro. Hindi na. Saka hindi ma-disturbo yung mga ano. Okay na. So, sa nakikita natin, ito yung brood, honey. At sunod Saka yung siguro, empty. maghihintay pa tayo sa honey din. So, mga 3 to 4 months. So, or 3 to 6 4 months or 3 to 4 months. bago mapuno to. Tingnan natin, i-check natin ulit kung mapupuno niya yung honey chamber na box. So, brood, honey. Expect pa tayo dalawang box ma-harvest natin. Sige. Stop record, cut. Ina-encourage ko po yung mga kabataan na magpumasok sa farming na Wala sumusunod sa farmer, di ba? Konti na lang. At saka yung hilig nila ngayon is more on gadgets, laro dito, laro dyan. Ang nasa isip lang kasi talaga nila is mag-aaral ako ng mabuti ngayon para makahanap ako ng magandang trabaho. Hindi nila naisip, mga farm owner, may mga farm sila, hindi nila naisip na they need to invest on their selves para sa farm nila. Thank you so much mga Manoy and Manay. That will be the Thank you so end of my much. video. This is my brother Kaiser and see you sa next vlog.